dito sa Face to Face, sabi nga ni Ate Marie, baka nga wala nang alindog si Ate Rosario, kaya siya ipinagpalit ni Mang Nestor kay Marie. Di bali nang wala akong alindog, biglang Ang galing mo! Bakit ikaw? Itataya na sa akin yung dalawang anak ko! Okay, sandali lang po, sandali lang. Pakihawakan. Tulungan kita! Marie, walang galang na po. Sa pinapakita po ninyo, talagang nakikita namin mabilis at mabigat ang inyong mga kamay. Alam ko na papatunayan ko yun! Aling Rosario, bakit po kayo umalis nung pinaalis po kayo ni Mang Nestor? kasi pinalayas po ako ng asawa ko eh. Bakit hindi po ninyo ipinaglaban ang inyong karapatan sa mga bata? Kasi parang ano na po ako nun, yung habag na po ako sa sarili ko na pinagtabuyan po ako. Oh. Malis. Kaya ang ginawa ko po, umuwi na lang po ako sa nanay ko. Yung mga bata, paano po ninyo nakikita? Minsan po, dinadala po na ate Cora ko sa mga nanay ko po. So nakakasama naman po ninyo. Sandali lang po, tapos yung bunso ko pong anak, nagsusumbong. Ano pong sinasabi? Bumalik na lang po doon ako sa bahay kasi po, ano nga po dito, dalas po siyang saktan. Wala naman po akong magawa. Kasi kung kukunin Meron ko po kayong pwedeng gawin. Pwede po ninyong kunin ng mga bata kasi po kayo ang tunay nilang ina. wala naman po kasi akong Wala naman yung ipapakain eh! pakakain. Ako lang naman Bakit po? nag-aanap Wala po buhay. kayong trabaho. Naglalabada Walang lang po trabaho kasi. Oh, pero marangal po yun. Pwede naman po kayong tulungan ng inyong ina. Ang iniisip ko po, kaya ko po iniwan yung dalawang bata doon. May karapatan po kasi sila doon. Sa na bahay. yun. Eh, meron din po kayong karapatan. Narinig po ninyo, pinaliwanag ni Attorney Acosta. May karapatan po kayo. May karapatan po kayo sa bahay. May karapatan din po kayo sa mga bata. Pero ngayon po, pipilitin ko pong Gusto bumalik po ba ako ninyo doon. bumalik doon sa bahay? Opo. Para po makasama ko yung dalawang anak ko. Mhm. Ano po ang mga binabanggit sa inyo ng mga anak po ninyo na ginagawa daw ni Ate Marie sa kanila? Hinahataw po, pag hindi po sila sumunod. Hoy, dinidisiplina ko lang anak mo! Sino? Ganito nagsasabi, oh. Tumahimik ka na! Isa rin yan! Isa rin yan! Pakialam mo na! Ganyan talaga. Sinungaling. Alam mo ba? Okay. Sandali lang. Mga kapatid, pilit po na sinasabi ni Ate Marie na pagdidisiplina lang ang ginagawa niya sa mga anak ni Ate Rosario. Minabuti po ng aming programa na malaman ang katotohanan, kaya mula mismo po sa isa sa mga bata ang aming pong nakausap. At ito po ang aming napag-alaman. Lagi kami minumura. Lagi po kami hinahampas ng madrasta at lagi po kami sinasaktan. Anong pinangahampas niya sa inyo? Hanger po. Minsan po na nasa labas po ako ng bahay. Kinaradkad po na ako papasok ng bahay. Naglalaro Totoo yun. naman po kami sa Sinungaling labas. lang yun eh. Pinalmot po na ako dito. Lagi na sinasabi sa amin na pag nakita na ako sa bahay ng mama ko na pinagbabantayan niya na ako na hindi na makakapasok sa bahay. Gusto ko na pong umalis yung madrasta na yun. Kasi miss ko na po yung totoo kong mama. Ang nakakalungkot nga dito ay ang masakit talagang katotohanan na baka rin naman po may pinagdadaanan si Ate Marie kung kaya't siya ay parang galit na galit sa mundo at parang lagi na lang nakaangas ng galit sa kahit na sino, kahit sa mga bata na hindi naman niya anak. Pero sana rin maliwanagan si Ate Marie na si Ate Rosario at ang mga bata ang talagang siyang may karapatan sa bahay at si Aling Rosario ang may karapatan sa kanyang mga anak. Kailangan na po natin ang ating trio tagapayo para maipaliwanag yon ng mahimay mabuti kasama ang ating pong mga bisita ngayong araw na ito. Sige, pero ngayon may kakayahan ka ba na kaya mo na? Ako, kaya ko na po. Nagsisikapo ko po na mainit. Siguro naman, isa kong dapat ipasalamat din na kahit paano nag-aaral pa rin pala yung mga bata kahit. Kahit na Kaya lang, hindi niya maintindihan kung paano. Sabihin na po natin na nagkaroon ng kaguluhan sa pamilya, pero maaari din naman natin sigurong i-equate din na kahit papano ay
Napag-aral naman. Mari, napamahal ba siya yung mga bata? Di ba? Mga bata. Medyo, ma. Pero willing na po siyang alis. Sabi niya, agad. Yun pong counseling na ibinigay sa inyo, mahalaga po yun para sa amin dito sa programa dahil gusto po namin talaga na kayo ay matulungan at mapaliwanagan doon po sa problemang pinagdadaanan ninyo. Nalaman natin, Aling Rosario, na kahit hindi naging maayos ang pakikitungo ni Ate Marie sa mga anak po ninyo, ay siya pala ang nagpapaaral. So, dapat din magpasalamat tayo kay Ate Marie sa magandang ginawa niyang yon sa inyo pong mga anak. Pero, Attorney Acosta, sapat po ba yun para maging dahilan na hindi po umalis si Ate Marie doon sa bahay at ibigay ang karapatan ng mga bata sa kanila pong tunay na ina? Mananatili po ako doon sa sinabi kong wala pong talagang karapatang manirahan doon si Aling Marie. At mananatili ako doon sa position na dapat ang talagang magkaroon ng natural na obligation at talagang magbata at magpasan sa mga bata upang sila ay mapag-aral ay ang kanyang mga magulang. Ang medyo naging hanga ako rito kay Aling Marie Tiangami ay dun sa, kasi parang na-magnify natin na talagang na-demonize siya rito eh. Ngunit tama ka doon sa observation mo na meron ding magandang loob na naibigay itong si Marie saka mga batang yan dahil nga doon sa pagpapaaral na kanyang ginawa sa loob ng 3 taon na naging pagsasama nila nung nasawi niyang kinakasama na si Mang Nelson Tiangami. Maraming pong salamat, Attorney Acosta. Alam natin, Doktora, na sinabi nga ni Attorney ang talagang merong moral obligation sa mga bata ay ang kanilang tunay na ina, si Aling Rosario. Pero hindi kaya't baka dahil nga sa matagal na panahon na hindi niya nakasama ang kanyang mga anak at yun nga ay lumaki kasama si Mang Nestor at si Aling Marie, baka may takot din na nararamdaman si Aling Rosario na eto mangyayari na talagang 24 oras kasama na niya ang kanyang mga anak at responsibilidad na niya na paaralin at gabayan ng mga bata. Totoo yun, Chang. Una-una siguro, para kay Aling Rosario, no, dapat niyang isipin na, meron lang mga taon na hindi ako nakasama niyo, pero akong ina niyo at may kakayahan ako para gampanan ang role ko bilang isang ina. At siguro ang dapat lang mangyari dito, Chang, kasi alam ko na meron ng may galit na yung mga bata kay Aling Marie. So, dapat lang yun ay maiayos niya. Siguro ito na yung tamang pagkakataon na magpasalamat kayo sa Diyos. Binigyan kayo ng pagkakataon na muli magkasama kayo ng mga anak niyo nang sa ganoon ay maituro ang tama at maiayos niyo po ang kanilang mga buhay. Maraming pong salamat, Dr. Camille Garcia. Father Sunny, naramdaman natin na talagang punong-puno ng galit, sama ng loob, hindi lamang ang mga bata, kundi ganun din si Ate Marie at si Ate Rose. Pero kailangan nating tulungan din, lalo yung mga bata. Bawat pagkakamali ay may pagkakataon po maituwid. So yun po ang sa pagkakamali mayroong positibo. Di ba? At ang pinakamahalaga sa lahat, imulat sa 2 batang ito na isang masamang karanasan ang nangyari sa kanila pero buksan ang kanilang isip upang mabigyan magandang kinabukasan. Pinakamalaga again, kailangan turuan silang magdasal at magsimba. Yan ang magandang kahihinatnan ng ating masalimuot na kwento upang sila'y mabigyan ng isang magandang buhay. Salamat po. Salamat sa final say ng ating pong trio tagapayo. Ate Marie, kung tutuusin mo talaga, pwede mong ibahin ang magiging kwento ng buhay mo mula ngayong edad mo na ito. Alam mo kung bakit? Kasi baka talagang meron pang nakalaan na lalaki para sa'yo. Baka marahil din, hindi pa ito dumadating dahil nga, kumbaga, may nakaharang. Dahil merong 2 bata na andyan at inako mo na yung responsibilidad na kami naman ay nagpapasalamat na sila'y pinaaral mo, di ba? Siguro panahon na para talagang
mapunta at maibalik sila sa kanilang tunay na ina, na para magampanan nyo rin po, Aling Rosario, ang inyong responsibilidad. Hindi na po ninyo pwede ring takasan ito. Kayo po talaga ang tunay na ina. So kayo po ang kailangang magbigay ng pagmamahal, gabay, at suporta po sa inyong mga anak. Dahil malay nyo, may makilala pang Mr. Right Guy, si Ate Marie. Oh, at magkaroon kayo ng pamilya ng sarili ninyo, magkaroon ka pa ng sarili mong mga anak, hindi ba? Ngayon talaga masasabi mo, ako ang number 1, ako ang may karapatan, ako legal wife, ika nga. Di ba yun? Ayaw mo ba nun, Ate Marie? Ayaw mo nung gano'n, na may mahanap ka pa? Gusto. Oo. So, matapos yung counseling, naliwanagan ka na ba na talagang Okay na po. kailangan mong umalis sa bahay? Oh. So, Aling Corazon, aalis na daw po siya. At ang mga bata ay ibabalik na kay Aling Rosario. Okay na po yun sa inyo. Okay po. Aling Rosario. Dapat lang po. So, ready ka nang umalis doon sa bahay. Palakpakan naman natin si Ate Marie dahil naliwanagan siya. Hangad namin ang maayos na buhay po ninyo kasama ang mga bata at hangad din namin ang magandang love life para kay Ate Marie. Salamat sa ating mga bisita. Amina na po tayo mga kapatid, mga ka-face-to-face, maraming aral. Ang nais iwan ang ating issue ngayong hapon. Ang mga madrasta po, sana ang tumayong tunay na ina sa mga batang iniwan o ulila na. Huwag po natin gayahin yung mga naririnig natin o nakikita natin mga wicked stepmothers na nasa mga fairy tales. Dahil tsak na hindi po kayo maisasama sa happy ending. Maging mabuti sana sa lahat ng pagkakataon dahil bawat mabuting puso ay binibigyan po ng kahit hindi man po para sa kanila. Abay, reward o bonus, ika nga. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, ituring ka na madrasta ng mga paslit kung ikaw ay hindi mabait. Pero tatawagin ka nilang ina kung kabutihan at pagmamahal ang ipadadama mo sa kanila. Thank you sa inyong lahat mga kapatid. Sana po nag-enjoy kayo sa aming programa ngayong hapong ito. Salamat din sa aking co-host na si Hans Mortel. Sa Dance Squad, sa'yo B1 at B2. Sa ating pong trio, Tagapayo. Ang mainit natin mga sausawero at sausawera. At sa atin din naman po mga bisitang nagbahagi na lang kanilang kwento kung saan tayo pong lahat ay natuto. Bago lamang po tayo matapos, abay happy birthday muna sa aming napakasipag at napakagaling na production assistant na si Melshina Rodenas. God bless you, Mel. Naibili mo na ba ng cake ang sarili mo? Kasi si Ate Mel po lagi ang bumibili ng cake para sa lahat ng may mga birthday dito. So, para po hindi na maguluhan ng lahat, binili na niya ng cake ang sarili niya. Kayo naman, hindi niyo binili ng cake si Ate Mel. Happy birthday, Mel, and we wish you all the best. Good health pa rin, syempre. Ako pumuli ang inyong pambansang kapitan, ang inyong Siyang Ami, na laging nagpapaalala ang problema, pwede mong tawanan. Pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Martes, isang mami nagrereklamo laban sa dalawang Becky. Ano po ang nakita nyo? Pilit po nilang hilain po yung anak kong lalaki. Tagal na po nilang yung anak ko. Pinagtangkaan ninyo yung 13 years old. Nagmamahalan kami ng anak niya. Di alam ni nanay, ang anak pala niya na pagpasapasahan na. Tao na ka kay Makmak, diba? Tao na ka. Siyempre sa akin muna bago sa kanila, di ba? Aling Inday, hindi po ba kayo naaalarma? Face to Face, ngayong Martes, 4:30 p.m. Bago ang T3, dito lang sa TV5.